Shalom mabuhay! Welcome faithful and fast cash participants. Dahil gusto namin na ma-challenge kayo, kami ay naghanda ng isang Twisted Amazing Race para sa inyo. Ang Amazing Race na ito ay kinokonsist ng iba't ibang games or challenges na dapat niyong magawa. At bilang guide, naghanda rin kami ng video demonstration upang kayo ay magkaroon ng ideya sa mga gagawin nating mga games. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tawagin na ang inyong mga kagrupo at ito'y panoorin. Station number 1, Puzzle with Riddle. And go! Sa stasyon na ito, kami ay naghanda ng mga puzzles na kailangan niyong mabuo. Kinakailangan ang partisipasyon ng lahat ng miyembro upang mas mabilis mabuo ang puzzle. Matapos mabuo ang puzzle ay may kaakibat itong katanungan o bugtong na maaaring sagutin lamang ng kanilang leader. Maiging pag-isipan muna ninyong grupo ang inyong magiging kasagutan dahil kayo lamang ay binibigyan ng 3 attempt para makuha ang tamang sagot. Pagkagat ng madiin ay iwan ang ngipin. Mustiso. Mali. Pagkagat ng madilim na iwan ang ipin. Pangil. Mali. Ano pa? Ano? Pagkagat ng madilim na iwan ang ipin. Stapler. Tama. Station number 2. Dampa. Kung batang 90s ka, alam mo na ang larong ito. Sa larong ito, kailangan lamang ng isang member as representative ng inyong grupo. Ang inyong team usher ay magpepwesto lang ng isang pirasong goma, at ito ay kanyang ilalagay sa starting point, kung saan dito magsisimula ang player na dampain ang goma. Ang kanilang napiling representative ay maaari nang pumunta sa starting point at dampain ang goma patungong finish line. Sa videong ito ipapakita ang mga maaaring gawin sa stasyon na ito. Pwedeng magpalit ng player kung nahihirapan na ang kanilang kamiyembro. Magsenyas lamang ng kagaya ng nakikita natin sa video. Ngayon ay maaari ng dampain ng sumunod na player hanggang sa makarating sa finish line. Bawal din ang anumang uri ng pandaraya, maaari kayong mapenalty at mabawasan ang puntos ng inyong grupo. Oh no! Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong mandaya. Station number 3, Straw Ball Out. Sa challenge na ito, kami ay naghanda ng mga cylinder screen na may bola sa loob. Kayo ay bibigyan ng team usher ng tag-isang straw. Gamit ang mga straw, dapat niyong mailabas ang bola na nasa loob ng cylinder screen sa pamamagitan lamang ng pagtusok o pagtulak pa itaas hanggang sa mailabas ninyo ang bola ng walang nilalabag na rules ng laro. Sa larong ito ay may mga rules tayong dapat sundin upang hindi mabawasan ng puntos ang ating grupo. Dito ipapakita natin ang mga bawal gawin upang maiwasan ang inyong mga kamiyembro. Ang paggamit ng daliri o anumang bagay bukod sa straw ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga team usher ay nakamasid sa bawat galaw ng inyong grupo. Ipinagbabawal din ang pagkuha at pagbibigay ng straw mula sa inyong kagrupo. Tulad ng nakitang halimbawa sa video. Station number 4, Centipede Run. Sa challenge na ito, ang team usher ay papalinyahin kayo ng diretsyo. Matapos ito, ang unang player ay maaari nang umikot. Pagkatapos nitong umikot, ang susunod na player ay itatali ang kanya binting bahagi sa naunang player gaya ng nakikita sa video. Matapos makabalik ay itatali naman ng pangatlong player ang kanyang binti sa kabilang bahagi. Makikita natin na ang sabay na paghakbang ay isang susi upang mas mabilis itong maisagawa. Ika-5 istasyon, back-to-back twin obstacle.
Sa stasyon na ito ang naunang dalawang miyembro ng grupo ay itatali ng ating Team Asher, gaya ng ating nakikita sa video. Matapos silang itali ay kinakailangan nilang lumakad o tumakbo sa mga upuan ng pazigzag. Matapos makabalik ang naunang dalawa ay ipapasa nila ang tali sa dalawang susunod na players at kinakailangan din nilang tumawid sa mga upuan ng pazigzag. Bawal mag-skip sa mga upuan dahil kayo'y mababawasan ng puntos. Ipagpapatuloy ang pagtawid hanggang sa pinakahuling pares ng grupo. Station number 6. Blow the ping pong ball. Sa challenge na ito, kinakailangan ng 8 players. Ang naunang player ay aabutan ng cup ni Asher at ito ang kanilang gagamitin upang makasalok ng tubig mula sa swimming pool. Ang nasalok na tubig ay inyong gagamitin upang mapaangat ang bola sa loob ng baso gaya ng ating nakikita sa video. Kapag nakaangat na ang bola ay maari na itong simulang hipan o ihipin hanggang sa mailipat ang bola sa sumunod na cup. Kapag nalaglag ang bola ay tanging si Asher lamang ang maaaring dumampot at ito'y ibabalik niya sa unahan na cup. Ang pagdampot ni player ng bola ay magiging sanhi ng pagkabawas ng puntos ng kanilang grupo. Magpapatuloy ang pag-ihip hanggang sa makarating sa dulong bahagi ang bola. Station number 7. Color Cup Guessing. Sa stasyon na ito kami ay naghanda mga colored cup. Dito kinakailangan na mahulaan ng players ang kulay na nasa likurang bahagi ng folder. Si Asher ang magsasabi kung ilang puntos ang nahulaan ng player. Magpapatuloy ang bawat player hanggang sa kanilang huling miyembro. Take note na ang puntos ng huling player ang siyang magiging final score ng inyong grupo. Station number 8. Sandbag Toss. Sa stasyon na ito ay isa-isang ihahagis ng mga players ang sandbag patungo sa wooden box. Ang bawat sandbag na maipapasok o mailulusot sa wooden box ay may kaukulang puntos ng grupo. Additional information. Kapag inyong natamaan ang nakapatong na sandbag at ito'y pumasok sa butas, ito'y magiging puntos pa rin ng grupo. Station number 9. Guess the logo. Sa stasyon na ito kami ay naghanda ng mga folder at isa dito ang maaaring piliin ng inyong grupo. Matapos mabuksan ang folder ay dito na maaaring simulan ng grupo ang pagsagot sa bawat logo na inyong makikita. Maigi na pag-isipan ang inyong magiging sagot dahil bawal ang magbura. Ipinagbabawal din ang paggamit ng cellphone. Ang mahuhuling gagamit ng cellphone ay automatic na makakakuha ng 0 points sa stasyon na ito. Station number 10. Hula Hoop Pass. Sa challenge na ito ang grupo ay lilinya ng pahalang at magkakahawak ang kamay. Dapat maipasa ng bawat player sa kanilang kagrupo ang hula hoop nang hindi bumibitaw. Kapag ang player ay napiglas habang pinapasa ang hula hoop ay ibabalik ng Asher ang hula hoop sa pinakaunang player sa kanilang linya. Oh no! Matapos makarating ang hula hoop sa dulo, ay ibabalik ito sa pinakaunang player ng kagaya lamang sa naunang proseso. Station number 11. Shoot the Rain. Sa challenge na ito, kailangan ang partisipasyon ng 10 member ng grupo. Sila ay bibigyan ng tag-isang metal ring na siyang gagamitin upang palusutin sa mga nakatayong pole.
Makikita natin si Asher na nagsignal dahil bawal ang kanilang ginawa. Ito'y dahil sila ay nagsabay-sabay sa pagbato ng metal ring. Station number 12. Q&A plus roll the dice. Congratulations, kayo ay bibigyan ng additional 3 points para sa pag-abot sa ating huling stasyon. Ang inyong representative ang siyang lalapit upang kumuha ng katanungan sa aming inihandang questions sa loob ng fishbowl. Matapos ito ay maaari nang bumalik ang representative sa kanyang grupo at dito ay meron silang pagkakataon mag-brainstorming. Kapag ang grupo ay kumbinsido na sa sagot nila, ang kanilang representative ay lalapit sa Team Asher upang doon sabihin ang kanilang kasagutan. Kayo ay bibigyan lamang ng maximum of 3 attempts sa pagsagot. Kapag nakuha ninyo ang tamang kasagutan ay pahagisin kayo ng Team Asher ng dice na makakatulong upang mapataas ninyo ang inyong puntos. Ang inyong nakuha sa dice ay idadagdag sa inyong 3 points na binigay kanina.